Hello, good morning. Mabuhay. Magandang umaga sa inyong lahat. I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at hopefully lahat tayo ay nakapag-celebrate ng maganda at masayang Pasko. So currently tayo ay nandito sa may Shell. Tayo ay nagpa full tank. And syempre, dahil nasa Shell tayo ay magra-ride. So sa lahat po ng magra-ride at babiyahe ngayong umaga, ingat po sa ating lahat. So for today, tayo ay babiyahe or magra-ride papuntang Clark, Pampanga. Yahoo! Ngayon lang ulit tayo makakalayo-layo. Normally hanggang Shell lang tayo sa may Balagtas exit. So ngayon ay araw ng Martes, December 30. So tayo ay mag Re-Rizal Day ride. Ngayon ay holiday. So wala tayong pasok. So hopefully lahat tayo makapag holiday at makapagpahinga. Dahil ilang araw na lang ay New Year na. So hopefully may load tayo dito. Hala, 8:45 na lang pala. Papaload tayo. So tayo ay mag-i-skyway papuntang Clark para mabilis. Dami na rin sasakyan dahil mag-aalas 5 na ng umaga. Tinanghali na rin tayo ng alis. Dahil gumising tayo ng 3:30. Pero 4:30 na tayo ng alis. So for today's ride, tayo ay medyo excited mag-ride ngayon dahil itetest natin yung ating bagong Insta360 X5. So nakabili na tayo ng X5. So gusto nating i-test yung pure video mode para malaman natin kung pangmalakasan ba yung pure video mode ng Insta360 X5. Dahil yung Insta360 Ace Pro 2, walang kaduda-duda, napakaganda sa pure video mode kapag sa gabi, kapag nagmo-motor. And at the same time, ngayon lang din natin itetest yung ating mic air sa X5 habang nagmo-motor. So kaya excited tayo. Pinagaan talaga natin umalis para ma-test natin yung video quality niya sa
low light conditions. And hopefully, maganda din yung output ng ating boses habang nagra-ride. So malinaw nga ba? So sana malinaw. So tayo ay dito na sa may Bikutan exit. So meron na tayong makakasabay na magmumotor at malapit na nga tayong maunahan. Parating na siya sa kaliwa natin. Adventure bike si kuya or touring bike. Sarap ng simoy ng hangin, napakalamig. Well, hindi naman napakalamig, pero malamig. So talagang masarap mag-ride pag ganitong oras. So mas maganda yung pwesto ng mic natin ngayon, hindi masyadong tapat na tapat sa bibig natin, medyo nasa gilid siya. So pero hopefully mas maganda-ganda ang output din. Maganda pa rin ang output niya kahit medyo lumayo siya ng konti. Dahil nung tinest natin to sa Ace Pro 2, tapat na tapat sa bibig natin yung yung mic. So tayo ay naka noise cancellation din. So nung tinest natin siya sa Ace Pro 2 na naka noise cancellation, hindi masyadong rinig yung background noise natin. Hindi masyadong rinig yung tunog ng motor natin. In a way, goods. Dahil malinaw yung salita natin. Pero pwede naman siyang i-adjust dahil doon kapag once na kinabit mo yung mic air sa X5 or sa Ace Pro, para nag-enable yung dual audio niya. So sa post, pwede mong timplahin na mas lamang yung boses mo or mas lamang yung background noise mo. So depende sa'yo. Yun, gumana din yung ating high beam. Kasi yung last time natin ginamit, pag hina-high beam natin yung motor natin, namamatay yung ilaw. Tagal kasi natin hindi nagagamit yung motor natin eh. So for 2026, hopefully makapag ride tayo once a month or once every 2 months. Dahil syempre excited tayo mag-ride dahil meron na tayong pangmalakasan na pang video pag umaalis tayo ng madaling araw. So tayo ay tapos nang magpa-load. Tayo ay nagpa-load lang muna ng 500. Kung ano lang yun nandun sa malapit sa kuha na natin ng pera. Para hindi na tayo mahirapan. So let's go na. Hindi natin na-check kung ilang percent yung nabawas dun sa ating ating battery.
Dahil gusto din natin siyang i-monitor kung gaano ba kalakas yung battery niya pag pure video mode, kasi naka 8K tayo 30 fps. Kasi syempre gusto natin 8K para yun yung maximum quality ng video. Ito yung ating pinaka favorite na part dito sa Skyway dahil maliwanag. Yan, may pabanking ng konti So hopefully yung battery natin umabot hanggang Shell sa may Balagtas. Dahil balak nating bumili nung isang battery, yung 2,800 milliamperes ba tawag doon. So mas siya 17% mas matagal dito sa regular battery. Dahil yung regular battery niya parang 2,400 milliamperes lang. So maganda rin ang weather ngayon. Clear ang sky ngayong gabi. So ang forecast din naman talaga ngayong umaga ay sunny day. Kaya sana makabalik din tayo kaagad para hindi masyadong mainit pagbalik natin, lalong lalo na sa sukat. And hopefully hindi matraffic pabalik. So dahil holiday ngayon, in-expect natin baka marami tayong makasabay pagbaba natin ng NLEX. Yung mga uuwi ng probinsya dahil holiday ngayon, holiday bukas, holiday sa January 1, tapos sick leave sa January 2 o vacation leave. Long weekend, 6 days na pahinga ang mga Pilipino manggagawa. Kaya magandang opportunity na kayo ay makapagbakasyon at makapag-relax. So tayo ay palabas na rito sa Skyway Toll Plaza, and in less than 5 kilometers tayo ay e-exit na ng Skyway. And so far so good naman yung ating battery level, 73%. Ang question lang dito ko is kung yung storage ba natin ay aabot din, dahil kapag 8K 30 fps nasa 2 hours lang yung capacity nung 256 gigabytes na SD card. So itatry natin makahanap ng 512. So tayo ay malapit na umexit ng Skyway. So tingnan natin kung
Marami nang pauwi ng ano, probinsya. Well, hindi pa ganun kadami. From here, hindi pa masyadong marami yung mga sasakyan na pa-exit ng toll plaza o pa-entry ng NLEX rather. Pasok! Yun. Oh, 1,204. Dami nating load dito ah. So tayo ay nasa NLEX na. Medyo nakakailang din kapag mabagal ang takbuhan dito sa expressway. Kasi baka mami biglang huminto yung nasa harap natin. So mabilis ang dating natin. Recipe for disaster. In fairness, hindi masyadong marami yung sasakyan dito sa Petron. So yung ibang mga tao siguro baka nakauwi na ng ano, probinsya. So dito maraming mga riders na nagmi-meet up. So goods pa naman yung ating battery. 53%. So for sure aabot to ng Shell. So masaya tayo sa battery life ng Insta360 X5. Using pure video mode in 8K 30 FPS. Grabe, baho. May jebs. So ito na yung Shell dito sa may Balagtas exit. Yun, buti hindi tayo dito tumigil. Ang daming sasakyan. Mas puno yung Shell kaysa dun sa Petron. Maliwanag na rin dito. So maganda talaga kapag iniilawan nila yung expressway para safety na rin sa mga lahat ng bumabiyahe. Siyempre yung post lights maganda rin yan sa safety natin. Maliwanag din ang video natin. Pulilan 6 kilometers San Fernando. So mga 20 kilometers pa. Yung yung total siguro sa San Simon. So doon tayo hihinto. And last checking ng ating battery. Kung ilang percent na siya. So
So approaching Mandava Bridge na tayo. Oh, ganda oh. Hindi lang kita ng camera natin dahil mababa yung lagay ng ating camera. Pero ang ganda ng ano, ganda ng farm. Dito sa gilid. Yung palayan. Kapag tag-ulan parang ano, parang pool. Pero pag walang ulan, grabe. Green na green siya. So last 2 kilometers, nasa total na tayo. And goods na goods pa. Sana ang ating battery life. Next file. Daming nakahintong mga ano, mga truck. Mga tanker. So dito na tayo sa may total. So check lang natin yung battery life ng ating camera. Then sisibat na rin tayo kaagad. Hanap lang tayo ng magandang spot. Dami na palang kainan dito. May Jollibee na. Tapos may Adidas na rin dito. Tayo. So tingnan natin yung battery life natin. So 26% ayos. So from Shell sukat hanggang dito sa may total sa may San Simon 75%, 74% yung na-consume natin na battery dito sa X5 natin. So, magpapalit na tayo ng battery. So, gamitin na natin tong Ace Pro 2 natin papunta ng Clark. So, kita-kits! Bye! Yan, nilinis natin yung salamin natin gamit yung gloves natin. So, tayo ay aalis na rito sa may total dito sa may San Simon. Tayo dediretso na ng Clark sa ating kakainan. Sa may Here Cafe tayo magbe-breakfast. Sarap na salubong ng hangin. Mas malamig dito, oh. Ay. So, SCTEX, 23 kilometers. Pero hindi naman, going to Clark, di tayo mag-SCTEX, Dow exit tayo. Para mas malapit. Kasi pag nag-SCTEX tayo, iikot pa tayo. Kasi hindi natin kabisado yung papuntang Here Cafe from SCTEX. Baka tayo magkaligaw-ligaw doon. Hindi natin kinabit yung ating phone dito sa phone holder.
Ayun, mas maliwanag na. Papakita na yung ano, araw. Angeles, 14 kilometers. Baguio, 183 kilometers. So hopefully makapag Baguio ride ulit tayo. Pero sana makapag-overnight tayo doon. Lakeshore, kilometer 71. Dami rin sasakyan dito sa may Petron, no? Dami na rin talagang uuwi para magbakasyon for New Year. May truck na mabagal dito sa truck lane. Ayun, meron nang may Egypt na mabagal. Kaya mabagal ang takbuhan ng mga sasakyan. Pero mabagal na Egypt. So ito na yung favorite na stopover natin, itong bagong Shell dito sa may Mexico. So dito hindi masyadong madami yung tao. No, 4 kilometers. Diyan tayo mag-i-exit. Lamig ng hangin. Tapos na tapos sa jacket natin. Yung lamig ng hangin. Gusto na tayo mag-exit sa may Dao. Malaman kung kakanan si Kuya. $305 din pala yung toll dito. Dao, Pampanga. So dito marami tayong makikitang mga bus dahil itong Dao is stasyon ng bus eh. May terminal dito. Marami rin mga minibus eh. Saan yung Shell? Sabi may Shell 1 kilometer. Ito pala yung Shell, kalayo. 1 kilometer pala yun. So tayo ay mabalakat na ito, alam ko.
So nandito na tayo sa may malapit sa papasok ng Clark. So dito tayo, MacArthur Highway na to. Tagal na rin natin hindi nakakapag-Clark. Ngayon lang uli tayo nabalik after more than 2 years siguro dito sa Clark. Oh, yan na. Yung sombrero. SM Clark, SM City Clark. Ang Clark ay pagkakaalam ko part ng Angeles, Pampanga. And for sure, sa loob ng Clark Freeport ay merong speed limit malamang. Kaya dito tayo lumagar sa mga lane ng motor. Shit, ang created ah. Created naman yung lane ng motor. Ano pag mas malaki pa sa motor ko yung ano, doon din kaya dadaan? Jollibee, Petron. Diyan tayo kumain ng tinapay nung nagbike tayo. Yung ating Clark ride. Bago mag Odax. Dito tayo nag-ride ng 200 plus kilometers. Ito yung bike lane, no? Sa kanan natin. Magandang magmotor dito sa Clark. Safe na safe. Dahil dito sa Clark, yung mga tao disiplinado sa loob ng Clark. Ito nyo yung motor, nandito lang sa may side na to, di ba? So walang nagmumotor sa gitna, wala nagmumotor sa gilid. Unless na magle-left turn ka siguro. Hindi ko lang alam kung pwedeng maglakad dito. Bakit nandito sila sa side eh, meron naman dun sa taas. Ganda ng bike lane, no? Tapos talaga itong may pinakamagandang bike lane, itong loob ng Clark Freeport. Tapos may puno-puno pa, oh. Mukha nga lang madulas yung bike lane kasi rubberized, parang rubberized na madulas yung pintura. O yun, yan, malapit na tayo. Ito na yung hotel malapit sa Here Cafe. Ano nga hotel to? Pang malakasan na hotel to. Royce Cafe. Royce ba ito? Royce Hotel. Dito
Dito na tayo kakaliwa. So tayo ay malapit na sa ating breakfast destination. Marami na rin tao. Marami na rin tao dito sa ano. Mga oras ba nagbubukas to? 6 o'clock. Paano din para si Kuya. So we're here na sa may Here Cafe. Parang mukha na siya naging luma. So yan yung food natin. American breakfast. Meron siyang egg, merong pancake, sausage, tsaka salad. Plus nag-order tayo ng iced tea na hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong flavor. So ang oras ay hindi ko alam, pero baka mga 7:30 na ng umaga. So kakain lang tayo ng breakfast and then afterwards uwi na rin tayo. So let's later. Bye! So nandito pa rin tayo sa may Here Cafe dito sa may Clark, Pampanga. So nandito na tayo sa labas sa tayo breakfast. So siguro tayo sa 15 minutes. Sabat na rin na tayo. So ito yung itsura dito sa labas. Meron siyang mga kainan sa outside. Ayan, malaking area. And yun. So ito. Presko siya. Kasi maaga pa eh. And wala pa masyadong tao.
8 o'clock na. Tayo ay sumibat na. Dahil malayo pa yung ating babalikan. 8 o'clock na rin. Balik pa tayo sa tatanghaliin. Tayo lang. So, ito yung harap ng let's go! Kita-kits! Bye!